Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa 1,000 tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nagiinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ang mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nagiinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyosang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano. Lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. Ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kukwentasan ng ginto at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipapaliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumasamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi nakakakita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang ibig sabihin, Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong Miyerkules ay ang Red Wednesday. Ito ay ginagawa tuwing huling Miyerkules ng taon ng simbahan. Sa araw na ito, nakasuot ang mga tao ng pula at kung maaari, liliwanagan ng pula ang simbahan. Ito'y paalaala sa atin sa mga Kristiyano na patuloy na hanggang ngayon na inuusig. Oo, maraming pag-uusig sa mga Kristiyano sa iba't ibang bahagi ng mundo. Suportahan natin ang mga simbahang inuusig at ipagdasal natin na maging matatag ang mga inuusig
mapigilan na rin sana ang pang-uusig sa mga Kristiyano. Naging mayabang ang haring si Belshazzar. Nagkaroon siya ng malaking party para sa 1,000 mga bisita. Isipin lang natin kung gaano kalaki ang party para isa 1,000 katao. Tumagal ang parting ito ng ilang linggo. Pinakuha niya ang mga gamit na galing sa templo ng Jerusalem na kinuha ng tatay niyang si Nabucodonosor mula sa templo bago niya ito pinasira. Mga banal na bagay ang mga gamit na ito kasi ito'y kagamitan ng pagsamba sa Diyos. Nilapastangan niya ang mga ito. Ginamit ito sa kanyang inuman at paglalasing. Isang gabi habang siya at ang mga kasama niya ay nagsasaya, bigla na lang may kamay na lumabas sa itaas ng dingding at sumulat ang kamay na ito. Natakot silang lahat. Ipinatawag ang lahat ng mga magicians at mga magagaling na mga tao sa kaharian upang basahin ang nakasulat. Walang makabasa nito. Pinatawag si Daniel at pinangako ng maraming bagay kung mabasa niya ang nakasulat. Binasa ito ni Daniel, ngunit hindi tinanggap ang mga regalo ng hari. Ang 3 salita na nakasulat ay Mene, Tekel, Parsin. Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian, kasi ito ay wawasakin ng Diyos. Tekel, ikaw ay itinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia. Totoo nga, anong gabing iyon, nilusob ng mga taga-Media at Persia ang Babylonia at pinatay ang haring si Belshazzar. Dito bumagsak ang malaking Babylonian Empire. May kasabihan, pay attention to the writing on the wall. Ito'y tumutukoy sa pangyayaring ito. Ang writing on the wall ay nagpapahiwatig ng warning. Warning ng masamang pangyayari dahil sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Wag na sana nating antayin ang writing on the wall. Huli na kapag dumating pa ang writing na ito. Sa ating Christian spirituality, mayroon tayong practice na nakakatulong sa atin na subaybayan ang ating buhay. Yan ay ang examination of conscience. Hinihikaya tayo na araw-araw suriin ang nangyayari sa araw na yon. Kung ano ang ating ginawa at suriin ang ating budhi. Sa pagsusuri nito, nakikita natin ang ating kahinaan at kalakasan. Napapansin na agad ang ating kahinaan at napipigilan ito upang hindi ito lumago o lumalim pa. Hindi naman bigla-bilang dumadating ang kasamaan sa buhay natin. Hindi naman tayo bigla-biglang nagiging masama. Ang kasamaan ay dahan-dahan na pumapasok sa ating isip, sa ating damdamin, at sa ating mga pagkilos. Kung palagi nating sinusuri ang ating sarili, mapapansin na agad natin ang takbo ng ating puso at madidesisyonan na agad natin kung gusto natin itong pigilan. Huwag nang mag-antay ng writing on the wall. Sinisiyasat mo ako, Panginoon. Kilala mo ang bawat iniisip ko at ang pangyayari sa buhay ko. Liwanagan mo ako. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.